Woohoo! Woo! Ang ganda! Grabe, napakaganda talaga pagkatapos ng ulan, oh. Grabe naman. Don't know if I was aware a piece was missing. Sa videong ito, magmomotor tayo papuntang Bocod, Benguet, kung saan mararanasan nating mag-stay sa isang cabin na napapalibutan ng makapal na fog at mga pine trees. Ipapakita namin kung paano nga ba pumunta dito. Yun, sementado ulit. Thank you Lord sa ganitong view. Ano-ano ang mga babayaran? 455 per head. At kung saan nga ba ito matatagpuan? Mas maganda guys pag nandito kayo actual makita nyo. At sa ating paglalakbay papuntang Bocod ay madadaanan natin ang Asin Road, ang Baguio City, Summer Capital City of Baguio, at ang Ambuklaw Dam. Kaya tara, sana'y samahan niyo po kaming muli sa aming panibagong moto adventure papuntang Bocod, Benguet. Let's go! Umpisahan na natin ang video. Behind a little life you will remember. Wrong to see that 1 and 1 makes 3 perfectly. Better late than never for you and me. Good morning guys, today is July 24. Ang biyahe natin ngayon is pupunta tayo ng Bocod, Benguet. Ayan, may pupuntahan tayong campsite dyan. Yung maganda yung campsite, nasa gitna siya ng mga pine trees. Kala mo nasa ano ka, sa ibang bansa. At galing na kasi si Tito Dom doon, yung kasama namin sa Team Palibot. Maganda daw at malamig daw. Kaya ayun, pupuntahan namin ngayon. Sakto yung grupo ni Sir Ace, ito si Ride and Live, pupunta daw sila doon. Kaya eto, sumama tayo sa kanila para makasama din natin sila. Ayan, na-miss ko din yung group ride eh. Ayan, halos na ADV tayo ngayon. At meron tayo ditong bagong-bago na MT-15 Honda TMX, ano pa ba, gamit nating motor. Yung doon sa harapan, KRV. Dito tayo ngayon, dito sa may Season, Pangasinan. So ang madaanan natin mula dito sa Season, dadaan tayo. Nag-request sila na dumaan ng Asin Road. Yan kasi ang magandang daanan kapag nakamotor, dyan sa may Asin Road. So dadaanan daw namin yon para makita nila yung tunnels, twin tunnels. Tapos akit tayo ng Baguio. Pagdating ng Baguio, dadaan tayo ng Ambuklaw Road. Tapos ayun, after ng Ambuklaw Road, Bocod na yon. So ayun, siguro mga lunch or mga after lunch andun na tayo sa may Bocod, Benguet. Pero depende syempre kasi madami tayo. So magiging mas mabagal yung facing natin, yung takbo natin para safe. Lalo na ngayon nag-uulan-ulan, ilang araw na nag-uulan-ulan. So ayun, tara, samahan nyo kami guys. Let's go! Let's go! So ayun guys, nakapagpagas na kami dito sa may Rosales, La Union. Let's go! Ito ang kagandahan dito sa Asin Road. Kukunti lang mga dumadaan. Solo natin, no? Woohoo! So yung last dumaan tayo dito, pababa tayo nun guys. Kaya hindi natin naramdaman yung tarik. Ito, packet na tayo ngayon. Ngayon nararamdaman na natin. Pero kaya naman ng ADV. Ito yung clock house. Ito yun. Ayan, daming ano, orasan, no? Ganda ngayon ng Asin Road. Ganda. Ang baba pa lang natin pero grabe na yung fog, oh. Ito yung mga gustong-gusto ng mga riders dito. Pag malamig, paka-komportable mag-ride. Kahit naka full gear, hindi ka pagpapawisan. Parang hindi nakakapagod. Tapos ganito yung view. Ito yung binabalik-balikan namin dito sa may Cordillera. Ito na, ito pala yung highway boundary, Benguet.
Okay, nasa Benguet na po tayo. Tarik niya, no? Ayan. Dito, asfalto pa rin yung kalsada. Ganda ng mga liko dito. Ayan guys, kung mahilig kayo sa banking at dito sigurado mag-enjoy kayo kasi maganda yung kalsada, asfalto. Copy. Ayun lang, may bato. Ayun oh, ang laki niyan. Ito pa. So, doble ingat lang po. Ayan, may mga buhangin tsaka bato-bato. Ayan, tatalim ng mga kurbada. Wow! Palipad tayo guys para makita natin yung aerial view nitong Asin Road. Kasi madalang lang magkaroon ng ganyan dito na pa sea of clouds. Oo, dahil mababang part pa to. So guys, eto tumigil kami dito sa tabi ng kalsada. Andito pa lang kami sa may Tuba Benguet. Bali nakaakyat pa lang kami ng ilang meters. Check natin, nasa 360 meters pa lang yung elevation natin. Pero nakita kasi namin may sea of clouds kaya tumigil kami at nagpalipad ng drone. Madalang lang kasi magkaroon ng sea of clouds dito sa may part na to. Kasi yung part na yan sa baba, yung may sea of clouds, La Union pa yan. Dito sa taas, Benguet na, Tuba Benguet. Ang oras natin ay 7:24 AM. Ayun, so nakaka 133 kilometers na tayo mula Tarlac. Current temperature 28 degrees Celsius. Let's go. Ito, packet pa rin po tayo. Puro packet na to. Dito po pala yan sa may Sitio Tarong. Ayan, I love Sitio Tarong. Ayun oh, rice terraces guys oh. Yung dinaanan namin last nito, wala pang mga palay yan, pero ngayon makita niyo sa drone shot, ang ganda tignan. Grabe yung talim nito oh. Patalim ng mga kurbada. Grabe yung mga kurbada dito oh. Copy. May mga landslide oh. Wow! Guys, tignan nyo to oh. Merong falls dito sa tabi ng tulay. Ayan oh. Wow! Parang sarap mag-slide doon sa falls. Actually hindi siya falls parang falls na ginawa. Man-made falls. Parang sa imugan. Ganda pala ng Asin Road pag paakyat. Mas na-appreciate ko siya ngayon kaysa nung pababa. Oops, another landslide. Grabe landslide na to. Pero kagandahan dito, kahit konti lang yung mga dumadaan, asfalto siya. Uy, falls oh. Ganda guys. Wow. Ganda nito. Ayun oh. Parang may lalabas na Godzilla. Tapos tignan nyo yung lumot dito sa side oh. Gandang tignan. Uy, landslide. Ay, kahit sakyan na landslide no oh. Grabe, natabunan na guys oh. Ayun oh. Grabe. Ito pa. May falls ulit dito oh. Dami palang falls dito. Kala mo nasa Cervantes tayo. Ayan oh. Ito pa, may siya, may anak. Mini falls. Ito pa oh, falls pa oh. Oh. Coppola Bridge. Ito na yung unang tunnel. Ito yung mas mahabang tunnel. Welcome to Asin Tunnel.
Uy, ulan! Ay! Woo! Uy, umuulan dito sa loob ng tunnel, guys. Nasipin nyo, hinukay nila yan, mano-mano. Ang galing, oh. Okay. Yun, oh. Ganda, oh. Ito na po yung pangalawang tunnel. Ito yung mas maikse. Kaya siya tinawag na 3 days 2 nights. Kasi pagpapasok ka sa tunnel, parang gabi. Ayan. Wow. Pataas na tayo ng mataas, guys. Ito na yata yung pinakamatarik na daan papuntang Baguio eh. Natry na natin sa Nagilian Road, Baguio Aritao Road, Quezon Road, Marcos Highway. Kaya pala konti lang yung mga dumadaan dito. Uy, taas natin. Oh, grabe oh. Grabe po sada. Tarik tapos biglang liko. Welcome to Tadyangan proper. Sitio Tadyangan. Grabe to oh. Tarik. Tarik na dito. Gumagapang na yung motor. Ayan, nabibingi na ako. Grabe, tarik. Yeah. Ito na yung Bencab Museum. Isa din sa mga pinapasyalan ng mga turista. Itong Bencab Museum. Summer capital city of Baguio. Sa Baguio na tayo, guys. Okay, guys, check natin kung anong temperature ngayon dito sa Baguio. Ngayong 8:30 AM. Ayan, nasa 21 degrees Celsius. Malamig na po dito sa Baguio. Tapos na ang summer. Ay, may humingi ng sticker. May humingi ng sticker. Paano yun? Walang parking. Shoutout kay sir. Shoutout. Oh, ayan, meron pa pala. Punta kaming Bocod. Oh. Ingat, ingat. Salamat. Oh, ingat ka, ingat. Quezon Road, kaliwa. Marcos, kanan. Governor Park Road, kaliwa. Saan tayo? Diretso tayo. Foggy! Foggy Baguio! Uy, sarap naman yung fog na yan, oh. Time check, 8:41 AM. Ang oras natin ay brought to you by Ride and Live. Di talaga nakakasawa dito sa Baguio. Kahit 20 times na siguro nakabalik na tayo dito. Di pa rin ako nagsasawa. Welcome, Panagbenga Park. Oo nga pala, guys, merong dito. Na-scam kami dito. Online. Ipopost ko, yan, ipapakita ko sa screen yung page nung nang-scam sa amin. Pinag-down kami ng 4,500 para dun sa hotel. Tapos after nun, binlock na kami. Ang laki ng followers nung page. Nasa, alam ko, 20,000 or 33,000, parang ganun. Kaya hindi namin in-expect na scam pala siya. After namin magbayad, nung nandun na kami, kinabukasan, nung nandun na kami doon sa hotel, wala daw naka-reserve, wala daw naka-book sa pangalan namin. Tapos sabi nung nagbabantay doon, na-scam daw kami, madami na daw na-scam yun. So ayan, guys, papakita ko sa screen yung page nung nang-scam sa amin. Hindi na namin nakuha yung pera. Kaya sa mga magbubook po dito sa Baguio, always double check. Hindi na namin kasi na-check masyado yung page dahil nagmamadali kami nun. Rush yung pag-book namin. Kaya yun, ingat po sa pag-book dito sa Baguio. May mga scam pala dito. Eto, dito po yung hotel na kung saan kami na-scam dyan. Pero legit yung hotel. Yung page lang yung scam. Dapat sana yung hotel mismo i-report niya yung fake na page. Kala mo legit yung page eh. Sobrang ganda ng hotel nung tinanong namin. Nasa 24,000 daw yung per night. Kaya pala nung mag-book kami, ang mura, 4,500 lang hiningi sa amin. Scam pala. Eto na yung pabuntang Ambuklaw. Woo! Ganda ng view sa kanan, no?
merong village dito na mga nakatira, sobrang mayayaman. Ano yun, pang mayaman talaga, yung mga mayayaman sa Pilipinas, mga bumibili doon. Ayun, ayun, yung village na yun sa kabilang bundok. Natatakpan siya ng ulap ngayon eh. Madami mas mayayaman nandun. Mga bilyonaryo, mga halos nakatira doon. Ang lamig. Temperature check 22 degrees Celsius. Ayan guys, oh, ayun siya, oh. Sarap siguro nakatira dun. Ito na, Beyond Baguio. Kain muna tayo dito guys, almusal muna. Salamat. May sticker ako dito. Ayun, shoutout kay Aji, no? Waji. Kay Waji. Sayang wala si Jason, sayang wala ka ngayon. Oh, shoutout ka na. Sino? Oh, shoutout daw kay Jason. At dito yung pisan mo. Sinamahan kami dito. So ito, dito tayo kakain dito sa Beyond Baguio. Ano order niyo, sir? Log. Ano? Papaitan. Pakita ko yung view dito. Ayan. Pwede kayong kumain dito guys. Tapos ito yung view. Okay. Ito ang ating breakfast. 225 pesos. Ito yung Beyond Baguio rice. Ito. Nag-order tayo ng kape guys. Mukhang masarap po. Butterscotch lang. Time check 10:50 AM. Tapos na kami mag-brunch dito sa may Beyond Baguio. Dito po yan sa may hindi na siya Baguio. Kaya nga Beyond Baguio. Siguro ano na to, Itogon. Hindi ako sure. Pero ang sarap ng pagkain nila. Napakarami na servings. Yung coffee is 180 something or 180 yata or 185 parang ganun. Tapos 285 yung meal. For sale, house and lot. Ayan, sa mga gustong bumili ng bahay, 500 square meter. Ayan po yung contact number. Sabihin nyo lang pangalan ko para may commission ako. Let's go! Tuloy na natin ang ating adventure. Don't know if I was aware a piece was missing. In this puzzle I used to call my life. Oh no, didn't even care enough to be dismissive. I just kept keeping on in my stride. Dito pala yan sa may Gibraltar Road. Ito yung sinasabi ko na mayayaman yung mga nakatira. Ito siya, oh, Alpha Land Baguio Mountain Lodge. Pero sa pagkakaalam ko hindi na siya Baguio, yung sa taas doon. Itogon na siya, ayan, oh, Itogon, Benguet. So kung dadaan kayo dito sa may Baguio Aritao Road or Ambuklaw Road, huwag po kayo mag-alala dahil madaming mga bahay dito. May mga nadaanan tayong mga mechanic, mga gasoline station, mga restaurants, mga lodge. Tataas na mga pine trees dito banda. Pansinin nyo guys, oh, pag madaming pine trees walang landslide. Oh. Sa mga kalsada packet ng Baguio, ito ang pinakamahaba, Baguio Aritao Road or Benguet Nueva Vizcaya Road. Pinakamabilis yung Cannon Road. Tapos hindi ako sure kung anong mas mahaba, yung Asin Road at saka Nagilian. Ayun, daming pine trees, so walang landslide, oh. Grabe, ang taas natin guys, oh.
Ang Benguet Nueva Vizcaya Road, na kilala rin bilang Baguio Aritaw Road, ay isang mahalagang daan na nag-uugnay sa mga probinsya ng Benguet at Nueva Vizcaya sa Luzon. Ang daang ito ay may kabuuang habang humigit kumulang na 100 kilometers. Nagsisimula ito sa Baguio City at nagtatapos sa Aritaw, Nueva Vizcaya. Ang kalsada ay kilala sa mga paakyat at pababang bahagi na may mga matatarik na bangin at maraming kurbada. Dahil dito, ito ay isang hamon sa mga motorista, lalo na kapag masama ang panahon o tag-ulan. Makikita rito ang mga magagandang tanawin ng kabundukan, kagubatan at mga ilog. Kilala ang ruta na ito sa mga malalawak na tanawin ng Cordillera Mountains. Dahil sa mga kurba at bangin, pinapayuhan ang mga motorista na mag-ingat at sundin ang tamang bilis ng takbo. Mahalagang ihanda ang sasakyan bago dumaan sa ruta na ito, lalo na ang preno at gulong upang masiguro ang kaligtasan. Ang daang ito ay isang mahalagang bahagi ng transportasyon sa Hilagang Luzon na nagbibigay ng access sa mga lokal at turista sa magagandang destinasyon sa rehiyon. Okay, so ayun guys, 11:41 AM na. Pagkasuot namin ng aming mga kapote, biglang tumigil ang ulan at lumabas yung araw. So tara, tuloy na natin ang biyahe. Hanap tayo ng tilapia dito sa may Ambuklaw. Masarap daw ang tilapia ng Ambuklaw eh. Welcome to Sitio Adonot, Barangay Ambuklaw. Ayan, nasa Ambuklaw na po tayo. Part na po ito ng Ambuklaw. Pababa pa rin po tayo. Temperature check, 26 degrees Celsius. Ayan, medyo uminit na kasi bumaba na yung elevation natin. Ayan o, live tilapia for sale. Ayan, madami yan sa mga tabi-tabi dito. Ganda ng mga bundok. Yeah. Dito tuyong-tuyo yung kalsada. Ayan, lumabas na si Haring Araw. Ayos. Safe. Puro snake road pa rin guys. Ayan o, snake road. Ayan na. Ay nako. Malakas to. Ito, stop muna ako dito. Carlo! Carlo! Woohoo! Umulan na naman! Hey bro! Kulay kape guys oh. Kulay kape yung tubig. Ang gaganda ng mga bato eh. Silip na tayo dito. Pwede. Ang maganda. Ito na po dam. Grabe, lakas ng ano. Ay grabe, lakas ng ano ng dam oh. Ayun, nakita natin yung ano, napalipad tayo ng drone. Grabe yung pinakawalan nilang tubig sa may Ambuklaw Dam. Okay, tara, Bokod na tayo. Malapit na tayo sa Bokod. Current temperature 35 degrees Celsius. Ang init. Sa mga gustong lumapit or pumunta doon sa dam, ito po yung daan nya. Diyan, bababa kayo dyan. Magkano po tilapia? 1 kilo, 150. Ayan po, laki oh. Ito yung kamay ko oh.
Kalaki, ngayon lang nakakita ng tilapia na ganyan kalaki. Diyan po galing yan sa dam? Sarap yata niya na. Ayun, so matitikman natin ang sikat dito ang tilapia ng Ambuklaw kasi masarap daw. Kaya pala ang dami nagtitinda ng tilapia dito sa tabi lang ng kalsada malapit sa Ambuklaw Dam. Grabe, ang laki. Ang laki ng tilapia. Ang ganda ng bundok oh. Kulay green tapos mga pine trees na kulay orange. Hindi ko nakita sa drone shot kanina yan ah. Wala kasing liwanag ng araw kanina nagpalipad tayo ng drone, madilim. Makulimlim. Pero ngayon lumabas na yung araw. Ang ganda oh. Okay, let's go. Matarik to guys. Ang ganda ng daan oh. Para tayong nag-games. Landslide. Dito banda after ng Ambuklaw Dam, maiksi na yung mga liko na paakyat. Kaya medyo mahirap siya. Pero kagandahan nito, asfalto. Kaya makapit yung gulong natin. Ito, waterfalls guys oh. Woohoo! Uy, ganda oh. Sinemento. Sinemento nga to. Guys, ito. Meron tinda si nanay. Ano pong tawag dyan? Tinudok. Ano po? Tinudok. Tinudok? Oo. Oh, ito. Meron din ganito sa amin, kaya tignan natin kung parehas sila ng lasa. 30 pesos, 3 stick na siya. Oo. Oh, mura lang. Siyempre, tikman natin. Matamis. Kamukha siya ng mga tinitinda sa amin sa Tarlac, sa palengke. Ganito din. Kaya lang iba yung tawag sa amin dito. Hindi ko lang sure kung anong tawag sa amin. Nakalimutan ko na eh. Nung bata ako, madalas kong bilan ng ganta ng lola ko. So yung tinudok daw, gawa daw sa malagkit na nilagyan ng asukal tapos pinirito. So ito. Dito na tayo papuntang Nueva Vizcaya. Kuya, saan po yung papuntang Slab House? Slab House. Ay, diretso pa po. Salamat po sir. Thank you po. May talipa pa pala doon. Let's go. Warning. This lot is not for sale. This is a part of Mount Pulag National Park and Bocod Watershed. Oh, part na pala to ng Mount Pulag National Park. So, protected area na to. Bawal nang bumili ng lupa. Ah, ito na yata. Ay, ito. Ate, dito ba yung papuntang Slab House? Slab House. Dito? Ah, diretso pa. Okay. Thank you. Sitio Cubabing. Ha, papuntang Cubabing pala yun. Wow. Biglang dumilim guys. So, sa dami ng pine trees. Yung pupuntahan natin, napapalibutan siya ng pine trees. Tapos doon tayo mag-overnight. Ayan oh, daming pine trees oh. Ang lamig dito sa loob. Kaliwat kanan yung mga pine trees. Sharp curve. Wala, ang tarik. Papalas tayo. Gumagapang. Pero kung titignan mo, parang hindi siya matarik. Pero matarik to guys. Mukha lang hindi. Ganda. Ito talaga ang sariwang hangin. Sarap! Lumalakas! Ay! Ate, malayo pa po yung Slab House. Kakaliwa. Ah, sige. Malapit na po. Ah, sige. Thank you po. Woohoo! Yan na ulan! Wina-welcome tayo ng Wina-welcome tayo ng Slab House. Oh, di ba wala na? Oo.
Mount Purgatory jump off point. Meron palang Mount Purgatory. Saan na kaya yung slab house? Wala po kasing signal. Ay, ito yata. Wala po kasing signal dito eh. Hindi kaya ito yon? Mukhang hindi. Inaayos nila yung pader oh. Mukhang gumuho to nung malakas sa ulan, nung bagyo Karina. Bumagsak yung pine trees oh. Pine tree. Saan na kaya yung slab house? Eto, magtanong tayo dito. Ayan na, slab house. Eto na yung ano guys, papanik papuntang slab house. Tignan nyo, ang tarik nyan. Paano pag may nakasalubong kang ganyan tapos naka 4 wheels ka? Kahirap nyan. Buti na lang hindi tayo nag big bike guys. Grabe guys, matarik na nga, mahirap na yung daan paakyat, umulan pa. Ang dulas niyan. Ayan, aakitin natin guys. Hindi kami makaakyat kasi lakas ng ulan. Madulas yung kalsada. So nahihintay muna namin huminto yung ulan para safe. Daming carrots oh. Ayan oh, tarik niyan. So mula dito sa highway, nasa 3 kilometers pa hanggang sa may slab house. Medyo malayo pa siya. Tapos puro paakyat yung daan. Kaya ano to, matinding adventure to. Good luck sa amin mamaya, sana hindi kami madulas. Time check, 10 minutes before 3 PM. Ayan, umakas na sila. Hello! Hey! Actually hindi naman siya madulas kasi umaagos pa eh. Pero yan, pag medyo natuyo na yan, madulas na yan. Matarik siya pero kayang-kaya naman ng 80. Nagpapad na! Woohoo! Sa heaven na tayo! May nakasulat doon eh, Mount Purgatory. So papunta palang Purgatorio to. Ibig sabihin malapit na tayo sa heaven. Ang ganda! Woo! Ang ganda! Yan oh! Grabe, napakaganda talaga pagkatapos ng ulan oh. Woohoo! Parang sarap mag picture dyan oh. Uy, grabe! Grabe naman! Woohoo! Ganda! Sulit yung paghihintay natin! Because one day you leave me so behind, a little life you will remember. Thank you Lord sa ganitong view. Napaka-magical dito sa Mount Purgatory. Ganda talaga. Parang gusto ko mag-drone. Ulas to mga par. Hello po. Nakikiraan po. Hello doggy. Makikiraan. Huwag mong kakagatin. Sabi to. Mahirap yung daan guys. Mahirap. Buti kinaya ng Ertiga ni Tito Dom to.
Zero visibility na guys. Yeah! Mahirap dito pag may kasalubong. Dito yung slab house kuya? Slab house? Dito yung slab house? Ayun. Malapit na lang. Malapit sa ano, katabi ng Paralan. Paralan. Ayun. Sige, sige kuya. Salamat ha. Ingat. Woohoo! Ang ganda! Bangin na dito sa kaliwa guys oh. Bangin. Naku, ito madulas to. Ingat, ingat. Pare ko eh. Dito tayo sa may bato. Ayos ba? Ayos ba? Sarap! Yan ang adventure! Grabe, ang gandang tignan ng mga pine trees. Tapos nagpapag ng ganyan, no? Na-excite ako makita yung slab house. Uy, bangin-bangin na guys. Uy! Yun, sementado ulit. Temperatura natin ay 20 degrees. 19 degrees na guys. Grabe. Para tayong nasa twilight. Kaya lumabas dito si si Jacob. Parang anytime may lalabas na vampire kaya werewolves. Woo! Sementado na! Uy, may tao. Grabe na, napakaganda. Welcome to Bulo Elementary School. Ay, dito na. Ito na pala.
Gusto ko bang pumunta dun eh? Nabitin ako. Ito na pala guys. At sa wakas, andito na tayo guys. Time check 3:10 PM. Ano masabi nyo? Ayos ba? Sulit. Ano sabi nyo? Sulit. Panalo sir. Grabe. Hey! Challenging. Ano sabi? Hey, Galit ba? quality. Quality? Solid. Okay ba Doc? Solid. Nakahinga kami ng mayos. So, yan ang adventure guys. Ayun guys, sa wakas, nandito na tayo sa Slab House. Dito yan sa may Bocod, Benguet. Ang oras natin ay 3:30 PM. Yung parking, ito, maluwag yung parking. Ayan. Tapos, yung daan pababa dun sa Slab House, dito lang siya. Grabe, napakaganda. Kala mo nasa Twilight tayo. Kala mo nasa loob tayo ng pelikula. Pero tayo yung bida. Ayan, yung dadaanan natin pababa. Oh, di ba napaka-epic? Alam mo talaga nasa loob tayo ng pelikula dito. Sulit yung biyahe natin. Mas maganda guys pag nandito kayo, actual makita nyo. Tapos isipin nyo yun, yung buong bahay na yan 2.5 lang. Ayun yung paligid niya guys oh. Napapalibutan tayo ng mga pine trees. Tignan nyo taas. Grabe. Tapos napapalibutan tayo ng fog. Tapos tignan nyo dito sa taas, oh, meron siyang terrace. Ano ba ang tawag dyan? Veranda? Ayan yung daan paakyat. Medyo matarik siya ng konti, pero malapit lang naman. Tapos dito, pwede tayong mag-bonfire. Ayan o. Na may mga upuan, may mesa. Tapos ang ganda ng tunog ng mga ibon. Mukhang pwede din mag-bonfire doon. So, meron kang dalawang spot. Pwede ka doon. Tapos, pwede din dito. Ayan. Ang ganda talaga, guys. So, ito yung pinaka-terrace niya. Maluwag siya, maluwag. Tapos, may naririnig akong tubig. May tubig. Ayun, may running water. Sa kabila lang, pero dun sa kabila wala. Ayun, okay na. At least meron. So, ito yung CR niya. Pero may ilaw yung CR. Meron. Hindi CR. Ito po si Aro. Ayan. Oh, ride and live yan, oh. Kamayang gabi pag Ayan. may tumunog. Maganda, no? Maganda, no? Sulit. Sulit na sulit yung 2.5. Maganda. Maganda. Murang-mura yan. At saka, isipin mo, adventure na, tapos ganito pa. Mura na siya, no? Sulit ang EDB. Sulit. Bumili na kayo ng ADB nyo, guys. Dating natin pa. Oo. Maganda yung timing natin. So, ito yung loob, guys. Pakita ko sa inyo. Huwag kang mag-ADB. Ito. So, meron siyang kusina. Pwede daw gamitin tong stove. Magbabayad lang 100 per head. Unlimited use na yon ng stove. Tapos, ito yung mga... Wala kasi silang room. So, ang ginawa nila, nag-provide na lang sila ng tent dito sa loob ng bahay mismo. Sakto, walong ano na. Yun, may ilaw pala. Tapos, meron silang ano dito, chimney. So, hindi ko alam kung gumagana pa yan. Sana, mamaya, tanong natin pag dumating yung caretaker. Okay. Yan, nalibot na natin yung loob. Akit naman tayo sa taas. Sabi dito, curfew hours 9:30 PM sharp. No loud music and sounds. Tama. Huwag kayong magla-loud music dito para ma-enjoy nyo talaga yung tunog ng nature. Meron silang saksakan guys. Pwede kayong mag-charge. Tara, akit naman tayo sa taas. Akit tayo. Yung mababa yung parang mattress. Ayan. Wow. Ang daming bed pala dito sa taas. Meron silang... Ito, pakita ko sa inyo. Buksan muna natin yung ilaw. Ay, parang walang ilaw dito ah. So, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na foam. Ayun, may ilaw pala.
mayroong bintana dito. Hindi na kailangan ng, walang blower dito, walang aircon, pero hindi mo na kailangan dahil ang lamig. Mamaya check natin kung ano yung temperature dito ngayon. Pero feeling ko lalamig pa ito mamaya. Ayan yung view natin sa bintana, oh. Napakaganda. Enjoy na enjoy yung mga kasama natin. Ayan, nag-uunahan na sila sa mga pwesto. Tapos pakita ko sa inyo yung view dito sa second floor. Ayan, meron siyang parang veranda dito. Ayan, oh. Oh, yan. Grabe, guys. Ayun yung daan, papunta dun sa ano, paakyat, dun sa parking. Tingnan nyo, ang tataas ng mga pine trees, oh. Kaya medyo mahirap lang pag naka 4 wheels dito. Dapat siguro naka SUV kayo or mas maganda kung 4x4. Guys, tignan nyo, umusok yung bibig namin, oh. Umusok yung bibig mo? No? Umusok, guys, oh. Para tayong nasa Korea. Oh. Napakaganda dito. 2 thumbs up. Slab House, Bocod, Benguet. Ayun, so meron palang tindahan dito, guys. Tara, tignan natin yung tindahan. Sama tayo sa kanila. Ito daw yung tindahan, guys. Wait lang, hinga lang tayo. Kaya lang sarado yata. May mga bahay-bahay pa pala yata dito. Ayun, parang may tindahan dun, oh. So, mission natin ngayon ang maghanap ng tindahan. Dahil hindi ka nakalimutan namin bumili ng tubig. Ayun, may tindahan pero walang tubig. May ano pa dito, oh, kilometer marker, oh. May nakasulat dito, 2019 FMR. Parang hindi kilometer marker to. FMRD. Department of Agriculture pala siya. Daming gulay, oh. Sayote. Ito yung parking. Ito dapat yung tindahan, kaya lang sarado. Ito lang yung parking. Labas lang kayo dito sa parking. Tapos baba kayo ng konti. May tindahan daw dito. Ito yung 7-Eleven nila dito. May piso wifi. Piso wifi dito. Ayun. Mga gusto mag-internet mamaya. Gusto mag-ML. Meron, ito guys, dito sa tabi lang mismo ng Slab House. Ayun yung Slab House. May tindahan dito tapos may piso wifi. Pero hindi daw gumagana ngayon. Sayang. Ito may tindahan dito. Meron silang mga tinapay. Para kayo malalaki? May mga tuyo. 6 liters lang ay natira doon. Peanut butter. 6 liters? Ayun na, 6 liters. So sabi ni ate, yung iniinom pala nilang tubig dito galing sa spring, galing sa bukal. Madami silang mga dilata. At saka, ayun, ang dami palang mineral water kaya lang maliliit. Ayan, bumili na kami ng mga tubig namin dito, mga ingredients na gagamitin sa
Luto. Grabe, oh, di mo na makita yung mga pine trees dito. Sobrang kapal ng fog. Pagbalik mo. Ayan guys, oh, pero at least kahit na liblib na dito, meron silang kuryente. Ayan, oh. May linya ng kuryente. Yung mga bata naglalaro lang dito sa labas, oh. Tagu-taguan. Ito yung eskwelahan nila. Bulo Elementary School. Naghahanap kami ng tindahan. Baka may makita pa kami. Mukhang wala ng bahay dyan, ah. Hello. Hindi sila, Pinapabayaan lang maglaro sa labas, no? yung mga bata sa baba, puro cellphone. Oo nga eh. Grabe, mas lalong kumapal yung fog. Wala lang tayong chance mag-drone yan pag ganyan. At ayan, inabutan. Umuulan na naman guys. Inabutan tayo ng ulan. Yung mga bata naliligo sa ulan, ang lamig-lamig. Ayun o, naglalaro sila sa ulan. Ayun o, nagawin sila. Lalakas ng mga katawan ng mga bata dito. Ayan, so nagluto na kami. Nagluto na sila ng kanin. Ayun yung baby tilapia. Ito yung kanyang nanay. Ayun o. Si nanay tilapia saka si baby tilapia. Mga chef natin o. Yan pala. Pulutan mamaya. Yan ang pulutan. Cooking show. Magka-carving pa yan, oh. Fruit carving. Buti pa si Doc. Buti pa si Doc, nakaligo na. Nakaligo na si Doc. Ito, meron tayong ano dito, oh. Chimney. Parang di tayo lamigin. So guys, time check. 6:50 PM. Ito na yung view natin dito. Grabe, napakaganda. Tignan nyo. Grabe. Napakaganda. Tapos tignan nyo yung slab house, oh. Ayan, oh. Ganda. Ayun, lalabas na dyan si Dracula. Oo nga, eh. Parang may lalabas na vampire, eh. Ito yung werewolves, oh. Napakalamig. Siguro, hindi ko nadala yung temperature gauge ko, eh. Pero, feeling ko nasa ano to, 17 degrees Celsius. 15 hanggang 17 degrees, kanon. So, eto, tambay lang kami dito sa may harapan. Sarap. Walang internet, walang nagsi-cellphone. Kwentuhan lang. Tapos, pinaka-sounds natin yung nature. Pakalamig na sahig. Ano kasi, wood. Mag-adjust na tayo. Nakalimutan natin yung bonnet natin. Underestimate natin yung lamig. Tignan niyo si Carlo, guys. Carlo, ginagawa mo? Malamig. Ayun, so kainan na, guys. Let's go! Isda, tsaka scrambled egg. Ito guys, titingnan natin ang tilapia ng ambuklaw. Masarap daw to, eh. Hindi siya lasang tilapia, parang Para siyang karpa siguro. parang mas malinamnam siya ng konti. Parang kalpa. Pag napadaan kayo dito sa ambuklaw, try nyo, bumili kayo ng tilapia. Masanin ang paiso. Pasapay.
Good morning guys. Time check. 10 minutes before 6 AM. Ang sarap ng tulog natin. Sarap ng lamig. Sakto lang. Hindi siya sobrang lamig. Pakita ko yung view dito. Ayan o. So tara, magkape muna tayo. Ito yung weather natin sa labas guys. Ayan no. Ganun pa rin, maambon. At puro fog pa rin. So abangan natin mamaya, malay natin magka sea of clouds. Kape muna tayo. Aalis na sinudok. Upo kayo, papauwi. Ayun no. Mauna na sila, alas 6. Kasi may mga pasyente pa si Doc. Muna kami. Boss, ingat kayo, ingat. Sige, sir. Thank you. Okay. Lamig ng ride nyo pa uwi. Guys, ito. Naliligo na si Carlo. Walang heater yan. Kaya mo? Basic. Basic. Carlo na, no? Kalamig, kalamig. So guys, ito mag-aalas 8 na pero tumigil yung ambon ng konti. Tapos pero lalong kumapal yung fog. So ano nga ba mga pwedeng gawin dito? Ayan, umupo, kumain, magkape. Ano ba? Magmuni-muni. Makaka-connect ka talaga sa nature dito. Magkano lahat yung babayaran natin? Complete details. Good morning, sir. 12 packs. Rent, 4,600. Use of gas, 500. Parking, 360. Total, 5,460. Bali, magkano tayo? 455 Per head. per head. Bah, sulit na. 455.